Mga Lods, mayroon akong ibabahagi sa inyo. Ang video na ito ay tungkol sa dashboard ng isang sasakyan. Dinala lang sa akin, dashboard na lang, sasakyan nandun. So, nagpapatulong lang ito. Sila yung nag-dismantle at yung gagawin ko na lang ay hanapin yung kapasitor na sira at papalitan. At nung mahanap ko na po, naghanap ng SMD type. Ang tinatawag na SMD type na capacitor ay itong surface mounted, yung nakapatong lang dito sa ating circuit. Yan siya, SMD. A surface mounted device, nakapatong at nakadikit. Ngayon, hinanapan at walang mahanap. Hanggang dun sa Iloilo naghanap, wala. Sa online meron, so matagal pa. Kaya ang gagawin ko dito ay ganyan, na ikabit ko na yung tatlo, ayan siya, at saka ito yung dalawa na ikabit ko na rin. Ang hindi lang makita ang number, ayan, 10 microfarad na 35, 116, at ito 135, at saka itong isa ay 116 din. Nung tinignan natin sa ating ESR meter, itong tatlo pala ay wala na talaga, sira na. Yung hindi na gumagalaw yung isa dyan, yung dalawa mahina, gumalaw pero mahina. Ngayon dito sa ating dalawa pang natira, papalitan ko na lang din kasi pinabili ko na lahat para ma-convert natin, parang isang bukas lang. So ito na yung sample ko, na nakabit ko na yung tatlo dahil 5 lang naman ito na mga kapasitor. So ito yung ginagawa ko, ganyan. Tapos puputulan ko lang yung paa na excess or yung sobra para sumakto doon sa kanyang pagkalalagyan, doon sa pagkahinangan natin. At yung pinakamalaki, ito yung 330 microfarad na 35 volts. Ito yung ating pampalit. So kung titingnan nyo dito, ayan o, kaya ko siya pinahiga kasi ayan o, ang taas. So hindi natin maibabalik dito sa takip, yan, dahil babangga po yung mataas na kapasitor. So ang gagawin natin is pahigain. Kaya kung pahigain natin, sakto lang o, magkasing taas lang sila pag pinahiga. So yan na lang ang solusyon, kasi matagal pa kong order, pero umorder na ako para sakaling merong ganito ay meron akong parts. Yan po yung gagawin natin. Tatlo po yung totally na sira, yung dalawang 100 na 16 at isang 10 na 35. So yung dalawa idamay na lang natin dahil 5 lang naman yung kapasitor dito. So yun lang yung gagawin ko para mapalitan natin ang kapasitor na magamit itong kanyang dashboard. Dahil dito po makikita yung fuel gauge, dahil kung tatakbo sila ng malayo ay hindi nila malaman kung meron pa or wala ng fuel. So mahalaga dito yung fuel gauge, at siyempre ganoon na rin yung kanyang speedometer kung maaari. Okay, so ikakabit ko lang ito at saka yun, para hindi ako mahirapan, walang tagahawak ng ating phone. Ipapakita ko na lang mamaya yung kung nakabit na. Okay mga Lods, ito na siya oh. Ayan. So nakahiga. Oh. Ayan na siya yung capacitor na 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 capacitor. Ayan, 5 sila. At parehas na value yung nilagay ko, 10 na dalawa, 10 na 16 volts, isang 100 na 16 volts na dalawa, tapos isang 10 na 35 at isang 100 na 35, isang 330 na 35 volts din. Hindi makikita oh. Ayan siya. So itatakip na natin para makita natin kung pwede or walang sagabal. Nung itakip ko na siya, itong 330 na 35 ay hindi natin maitakip. Kanina kasi yung bawat lagay ko ng isang kapasitor ay sinusubukan kong itakip. So okay, yung pinakalas, yung malaki,
kasi nga ang layo ng kanilang agwat sa size. Ito, ang layo. So dahil dyan, nung ikabit na natin ito, yung pinakamalaki, yung 330 na 35, hindi natin maitakip kasi bumabangga siya. Ngayon, tiningnan natin kung ano yung bumabangga, bakit hindi siya maitakip. So nakita natin, ito, yung plastic. So, wala naman yan, parang ano lang yan, racing lang para dito sa kanyang kaha. So, ang gagawin ko dito ay tanggalin natin yung plastic na yan. Okay. Kasi dito siya bumabangga. Wala naman yan. Ngayon, itakip na natin siya. Subukan natin uli kung maitakip natin. Okay. Ayan. Nilagay na natin sa stand yung ating cellphone. Na natin talagang bumabangga siya. Talagang hindi maitakip. Tingnan natin. Subukan lang natin. Ayan. Okay, ayan o. So, bumubukol siya. Ito, hindi siya maitakip ng gusto. Kaya tinanggalan natin yung plastic na yon. Dahil sa sobrang laki ng nilagay natin, dalawang bagay ang gagawin natin dito. Either dahil good pa naman ito, ibalik natin, or gawan pa natin ang paraan yan. Okay, push muna natin. Okay, so ito na. Yung mga kapasitor lahat na palitan na. Ngayon, naikabit na namin dito sa sasakyan. Ayan na. Subukan natin yung ating driver pa-start kung gumana na yung kanyang mga needle. Okay. Ayan, tingnan natin. Ayan, nagbalik na sa 0. Ayan, so gumana na. At dati, ito daw yung ilaw ay kumukurap-kurap. Ngayon, steady ng ilaw kasi napalitan natin yung kapasitor at yung 330 microfarad. Yan lang yung ibinalik natin kasi hindi talaga matakip yung malaking inilagay natin. So, orderan na lang ito sa online para maikabit lahat yung magkasing laki na kapasitor. So yan lang po, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Bye bye.